Hindi po ako bumibili. Dati po, pinamimigay nila yun. Ngayon, binibenta na. Parang may mali. Dati binibigay lang, ngayon, benta. Libre silang nagpapamigay ng bigas. Bakit parang ngayon, nag-shift na sila doon sa trend na nagbebenta na rin sila ng bigas? Nakakaya eh. Kasi, ang nilagay ang pangako ng Pangulong BBM, si Governor Umalian tumutupad. Para hong taliwas Para naman sa hindi magandang pakinggan. Oo eh. Para ho walang delikadesa. Yang sila na dumaan sila ron. Baka ho kinakailangan magdaan sila. Ba't sila magdadaan? Pintas sila ng pintas. Yun nga ho. Pero sa kalkulasyon ko, hindi maiwasan dumaan. Dahil maluwag ang traffic ron pagka nabuo na yung sinsing na daan na Engineer Arnold. Maubligan dumaan dun dahil kasi maluwag yun Oras na binutas na yun, naging lagusan na ng tao from Santa Rosa to the north. Advantage mo na yung flyover. Tapos nung araw yung flyover, sira na. Tawa ako ng tawa Dahil kasi, yun, matibay yun. Pero hindi dadaan yung 120 toneladas doon. Ba't ko pa dadaanin doon? Yung 120 toneladas. So, ang balak ho ninyo ng local government is magkaroon ng weighing station yan. Patay sila lahat doon. Doon na tayo kikita pa yung lungsod ng Cabanatuan. Kunyari, 120 toneladas, ang gagawin doon ipabababa yung bigas o ipababa yung bato at buhangin. Babayaran nila ulit, kukunin nila ulit. Babalikan ho yun. Kasi babalikan pa nila. Mga 5 years ago, Kong Jay, nung ginagawa yung mga kalsada sa La Paz, natatandaan ko, Engineer Arnold, na nagkaroon ng weighing station doon. O hindi man nagkaroon, nung dumaan sila, na sobra yung karga, binabawasan yung batot buhangin. O kaya yung mga tao na maraming kinitang bato Actually, libre. Sir Kuyang Attorney, yung lupa, yung may-ari ng lupa doon sa side na yun, tuwan-tuwa. Natambakan na yung lupa niya. Dahil karma-karmatilya lang nakabuo na ng sementeryo isa ron Pero mabalik tayo, Sir Kuyang Attorney, doon sa bigas kanina. Kasi iniisip ko lang kung tama ba yung sinasabing pagkakabili ng palay na sariwa ni Sir Kong J kanina na 15 pesos. 15 pesos nga po ba talaga yung kanilang naging presyuhan doon? Assuming na 15. O mas mababa pa doon? Pagpalagay na mas mababa pa rin. Kung ibebenta nila ng 20, nakatutuwa naman sabagat may mga taong taga-Nueva Ecija na makikinabang. Ang aking tanong lang, na sinagot naman ni Kong Jen na sustainable ba? Sabi niya hindi. Dahil dito lang sa Cabanatuan, kakapusin na yan totoo naman. Sabagat lahat ng tao rito, bigas ang kinakain. Baka hindi mo makayang sustainahan niyang ipinoforma nating 20 pesos per kilo na yan. Ilang araw lang yan, ubos na yan. Kasi nga, Sir Kuyang Attorney, tinitingnan ko yung suma ng kanilang mga konsumo. Actually, kung ito ay tulong sa magsasaka at sa taong bayan na rin. So, unang-una tingnan nila kung sapat ba yung pagkakabili nila o yung presyuhan nila doon sa ating para sa ating mga magsasaka. Kasi kung titingnan natin, actually malaking gastos talaga ng ating mga magsasaka. Dahil unang-una, abono pa lang, napakalaking presyuhan na. Wala nang bumababa sa 2,000 na abono ngayon. Lahat mataas na ang presyuhan. So doon pa lang nababaon na sa utang ang ating mga magsasaka. 3 buwan pa nila itong paghihirapan na palakihin ng palay hanggang sa ito ay maani na nila. So kung susumahin natin yung konsumo nila sa buwan-buwan at yung dapat nakitain nila sa loob ng 3 buwan, dapat isaalang-alang nila dahil malaking hirap po ng ating mga magsasaka sa tutuusin lamang. At kung sinusuma ko nga po, sabi nga po ni Sir Kong J kanina,
na 750 per kaban sa 50 kilos. So, kung 750 yan, bibilad mo pa yan. Sa piso na lang renta mo kada kilo. So, plus 50 pesos sa isang kaban. Meron ka pang milling, meron ka pang pagpapakono. So, ang proseso nun, magkano na? Sabihin mo na lang 2 pesos per kilo. So, times mo ulit yung 50 pesos. So, patong ka na ng 100. So, lalabas na 900 pesos na 900 pesos na ang konsumo mo. Doon pa lang sa proseso na yun. So, yung may mga sako pa, yung mga pagbebenta mo, paraan mo pa ng pagbebenta. So, uubos ka na halos ng 1,000 sa isang Hindi, tsaka 50 wala pa akong kilos. nakikita, Engineer Arnold, na talagang nagpapamudmud sila ng bigas na 20 pesos per kilo. Sa Facebook ko lang nakita eh. Kasi pag yan inihayag mo na sa publiko, obligado ang sustinahan mo yan. Huwag lang sa Cabanatuan at 3rd District. Dapat Sa buong lahat. Bebesiha makinabang dyan. Yes po. At paano mo ibebenta? Ilang kilo ba mabibili mo? Mas mahal pa yung fishboard sa 1 kilo bigas ngayon. Yeah, po. At saka, sir, kayang attorney, actually, tinitingnan nga natin, hindi po ba dati libre naman nating binibigay yung mga bigas? Libre silang nagpapamigay ng bigas. Bakit parang ngayon nag-shift na sila doon sa trend na nagbebenta na rin sila ng bigas? Naubos yung pondo nung eleksyon Kailangan na magbenta ng etnip para makabawi ng konti. Ano ba? Ganun lang. Ganyan, malaking. Ba't nawala yung isang abogado? Diningnan ho kung may nagbebenta ng bigas sa labas. Mabura raw benta. Laro siyang bigas, nag-iisa lang sa bahay. Kaya nga, nakita ko, nagulat ako na pauwi ako rito. Meron akong may truck. Bigas para sa masa. Ani na Nako magsasaka. sa totoo nun kung meron naman akong nanonood sa atin, nilililaw ko na hindi kami namimintas. Sinusuri lang namin talaga itong proyekto nito kung saan aabot. Kung ito'y totoong gagawin. At kung yung Pangulo, nangako ng 20 pesos per kilo na hindi pa nga natutupad. Meron naman, sir, kayang attorney. Kaya lang selected pa rin naman. Kaya nga, pag selected, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pagka ikaw ay nagbenta, may equal protection yung tao. Lahat. Walang diskriminasyon, walang Yes. pinipili. Yes. Kasi kahit mayaman, dapat bumili ron. Po. Dapat yung plano, talagang long-range plan. Attorney Edwin, nakabili ka na ba ng bigas? Pwede bang magbigay ka ng opinion din sa gas binere? Saan po ba? Doon sa 20 pesos po? Sa 20 pesos. Hindi po ako bumibili. Dati po, pinamimigay nila yun. Ngayon, binibenta na. Parang may mali. Dati binibigay lang, ngayon, benta na. Napakalupit mo naman. Talagang mahilig ka sa libre. Maikli lang buhay mo. Kasi lahat ng libreng kaibigan, pumanaw na Matipid lang po. Hindi, yung mga kaibigan ko na pag nagkainan kami, inom ng inom, nangamatay na, nauna na sa akin. Ayan po ang but hindi po kasi ako umiinom. Namumulutan lang. Pero libre. Opo, yun po. Yun ay kamamatay. Yun ay kamamatay mo, kaya tumataba ka. Marami kang kolesterol sa katawan. Kita mo itong pinost ng isang umali supporter. Nakakaya Kasi ang nilagay ang pangako ng Pangulong BBM, si Governor Umali ang tumutupad. Para hong taliwas Para bang naman sa hindi masyadong- magandang pakinggan. Oo Para ho walang delikadesa. Kaya nga pagka pinakita ko yan, lapos ba yan? Ayun. Kung naman ho yan Ni Francis. nakakasa naman ho yung mga opinion yan Bago pa ilabas yung 20 pesos na-drop na ho yung opinion na yan. Yan, dapat pakita ni Francis yan. Yan. Maganda lang ho yung English, Congress Jay. Hindi na ba tayo nahiya? Kasi nga, hirap na yung tao pagkatapos sinisira mo pa yung tiwala ro sa gobyerno. At saka ho yung tao aasa.
Kong Jay. Asa. Mm. Mm. Dati po nakalagay dyan, libreng bigas. Ngayon, 20 pesos per kilo. Paano nga 9 million pesos lang ang sabi ng Food Council of Nueva Ecija. Mhm. So, ang pinaprobahan lang nila 9 million pesos. Ang kakailanganin mo sa Cabanatuan alone, 800 million pesos para bilhin mo lahat nung paano ani yung- sa Cabanatuan pa lang. Paano Higapan, San Jose, Muñoz, mga syudad. Paano yung... Tama. Paano yung kalatagan ng Natividad, kalatagan ng Laur, kalatagan ng Bungabong. Nagbibigas lahat yun. Di, ang mangyayari ho dyan ay pagkabili nyo, bukas Santa ala Rosa. na. Tapos na yung proyekto bukas. Kaya nga masyadong mahalay kumisan kung makapagsalta itong mga taon to at sila'y walang basihan Kamukha nun, bumaha sa likab, isinisi sa First District Congressman. Baka, Kong Jay, ito yung haka-haka ko lang. Baka dinisimula lang yung suspension. In the meantime, Ang nagtataka lang ako sa suspension, bakit tumaas si Vice Governor Limon? Limon? O Limon? masama ang pakinggan. May hawig. Monly. Monly.